Hello guys, good morning. Pagbukas ko ng computer ko, nakita ko kagad yung bad weather alert galing sa opisina. So, according dun sa message nila, uh, sa Saturday, makaka-encounter kami ng bad weather. So, kino-confirm nila kung totoo yung simulation nila, no? So, siyempre, ang una kong gagawin, kukuha ko ng position kagad sa bridge. So, hindi lang sa 24 hours, kasi sa Saturday ngayon, so ginawa ko na may position ako ng 24 hours, 48, 72, at saka 96 hours. So, 4 na araw yan guys, no? Kailangan yan, i-double check ko kung tama nga yung forecast nila. So, ano kailangan gawin ng barko kung may masamang panahon o kung may mga adverse weather, no? O mga bad weather. Anong dapat gawin para makakaiwas ba o hindi? So, yan ang abangan nyo guys dito sa The Captain's Log. Interesado ka ba? So guys, ang tanong, makakaiwas ba ang barko doon sa forecast ng opisina o hindi? Isa pang tanong, gagawin ng mga taga-barko. Kung sakaling hindi man makaiwas, anong kailangan preparasyon ng barko? So, yun guys. So, itong topic natin ngayon. Guys, mag-start na tayo, no? Dahil nga paggising ko nga, ito nga nakita ko agad yung bad weather alert nila. So unang ginawa, kinonfirm ko, kumuha ko ng position. So ng 24 hours, 48, 72 and 96 hours, so 4 days yun. So na-receive ko yung message ng Wednesday ng umaga. So meron sa ko may Thursday, Friday, Saturday, 3 araw. So nag-expect na kagad ng bad weather sa 3 araw kasi bago kami umalis ng barko, pinapadala rin naman namin sa opisina yung aming ruta. So, natatrack nila yung location namin. At the same time, meron naka-assign para i-track yung may mga tulad nito, mga adverse weather ba? O sama na panahon kaming ma-encounter sa ruta na pinadala namin. So, ito nga. So, simulan natin, guys, no? So, pagkakuha ko ng posisyon, so nakakuha na ako ng posisyon ng 4 days, ng 5th, 6th, 7, and 8. So guys, yung ginagamit ko, may program na rin naman yung ibang kumpanya, no? Iba-iba mga program. Pero sa program, kahit dito sa kumpanya ko, may program din sila. So, sa program na yon, makikita mo talaga, no? Kahit yung mga ibang barko namin, mga sister ship, makikita namin location, no? Kung nasaan sila. Pero guys, kasi doon, puro estimate lang doon eh. Hindi mo masasabi talaga kung nasaan yung pinaka position namin ng time na yon kasi estimated lang yan, malawak yan eh. So, mayroon akong ginagamit basta na may internet, as long na may internet ako, mayroon akong ginagamit dito yung sinabi ko na mapapanood nyo uli yung dati kong vlog, yung 3 days forecast, yung ginamit ko yun yung windy. So, ito guys, so sisimulan natin ang paggamit ng windy, no? Papakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, kumuha nga ako ng posisyon. So, paano ba ipaglalagay ng coordinates dun sa windy para siguradong sakto? So, bago tayo tumungo dun, kasi kapag nasa south and nasa west, yung latitude na south and longitude na west, yan dapat may negative sign yan guys. So para makita mo talaga yung tamang location ng barko mo. Kasi kung otherwise, kung mali ang lagay mo ng sign, idadaling ka lang yan sa ibang parte ng mundo, no? So ganun nga, pag southwest, minus yan. Pag northeast, may plus sign yan. So gumawa na ako meron na akong mga posisyon. So eto na, kailangan i-convert ko. Kailangan whole number ko siyang ilalagay doon sa windy. So, kapag hindi pwede mo kasi walang degrees doon, wala ding minutes doon. So, kailangan whole number. So, i-convert mo lang naman yung minutes mo, i-divide mo lang sa 60 para makuha mo yung decimal figures niya. Alam nyo guys, kasi sa program na to, makikita ko mismo yung mismong posisyon ng barko. Makikita ko yung takbo kung talagang masasapol kami nung sinasabi nila na adverse weather. So, kaya ito pinagkakatiwalaan ko talaga, ito talagang ginagamit ko. Ipapakita ko lang sa inyo. So, bilang kapitan, kailangan may mga paraan ka para ma-double check mo kung tama ba yung pinadala nilang mensahe. So, ito guys nga, tulad ng sabi ko, naipakita ko na yun sa mga previous na vlog ko, yung 3 days forecast. Kasi nga may adverse weather, gusto ko malaman kung talagang masasapul ba kami at paano ko iiwas. Kailangan
ma-anticipate ko na kagad yung gagawin kong pag-iwas. Ito guys, pupunta na tayo sa mismong program na pinagkakatiwalaan ko. Ipapakita ko sa inyo, no. Kaya hindi ako basta-basta sumasagot na kapag may nagmensahe sa akin na eto may adverse weather na ganito sa darating na Saturday, actually Wednesday pa lang, may 3 days period pa na nagsabi nila na may low pressure area, may adverse weather na may encounter sa darating na Saturday sa ruta ko mismo, no. So ito ipapakita ko sa inyo guys, no, yung magiging position ko since na nung ma-receive ko yung mensahe na yon, chinek ko kagad yung mga position ko sa darating na mga araw, 24, 48, 72, tsaka 96 hours. So, let's start guys. So guys, i-double check na nga natin yung position na binigay nila kung tama ba. Ito na, nasa computer ko na kayo guys. So, ito pinagkakatiwalaan ko. Buti may internet sa barko. Bago man lang mawala signal ko. At ma-double check na natin kagad. Alam nyo ba, yung sa posisyon na to, ang kailangan na dito, makikita mo tong dot na to. Dito natin ilalagay yung, dito sa kulay green na to, ilalagay ko yung pinaka-posisyon ng barko. Eto. Bali, ito na. Converted na siya. Kasi kapag south, minus yan. Kapag west, minus din. So, southwest is minus. Kapag north naman, at saka northeast, yan is a positive sign. So, yan ang ilalagay ko ng position. So, converted na ito guys. So, sa 5th na darating, which is bukas, ito na yung position namin na latitude 25 degrees and 56.9 south. So, itong bakit 948? Bakit 948 ito? Guys, bakit 948 yan? Ano yan? Converted na yan. Yung 56.9, divide ko sa 60 para maging decimal siya. Kaya siya naging 0.948. So, tapos minus sign siya kasi west. Yung longitude ko, longitude 1, decimal 345. Yung 0.345 na yan is 20.72 west yan. So, converted na rin yan. So, dito na lang guys, no, para hindi kayo malito. So, yan. Ilalagay ko lang naman yan dun sa, ito, may naka-green na yan guys, no. Ilalagay ko yan. So, paano paglagay niyan? Lagay ko lang naman 25 degrees minus 25.948. Tapos kama ko. Lagyan ko space kahit walang space yan. Tapos 948. Tapos yan, lumabas na 1345. So pag lumabas yan, dito mo siya i-click. Guys. Yan, dito mo siya i-click. Yan, dito mo siya clicking dito sa taas. Click. Pag kinalit ko yan, dadalhin niya ako ngayon sa posisyon ng barko. So blanco pa yan, no guys, no. Kaya pupuntahan ko si dito. Ito si wind dito. Kailangan ko puntahan si wind dito. Click lang ako dito, isa dito sa may green na to, guys, no. Wind. Pag pinindot ko yan, kulay blue pa guys, no. So bukas, sorry guys. So makikita mo dito isa 4 pa lang. So ngayon is 4th. Ngayon ko kinuha to. So dadalhin ko siya na bukas ng 8 o'clock ng umaga. So ito nakalagay 8 o'clock ng umaga. Pipindutin ko to. Yan ang actual bukas. So iso-zoom in ko lang, no. So zoom in ko lang. Iso-zoom in ko lang. So, iso-zoom ko lang guys, no, para makita nyo. Ito yung bilog na to, nakikita mo to. Ito yung posisyon namin para bukas. So, ito naman yung, ito na nga, mapula na nga. Ito yung sasagasas, ma-encounter namin na adverse weather, yung low pressure area na siya sabi. So, bukas naman, ito, ilalagay ko para makita nyo yung direksyon. Meron naman akong i-click dito sa baba, guys. Dito lang sa wind dito. Pag binindot ko yan, makikita mo magkakaroon dito ng direksyon ng wind. Yan. So far naman, kaling siya halos na easterly siya, no. Southeast na yan guys. So, etong bad weather. So, bukas is okay pa kami, no. Although may mga effect na yan, may mga tindi na mga rolling yan, pero at least na wala pa bukas. So, ito guys, so makita mo 5th, no. Makikita mo, nakalagay ito 5th. At ito posisyon namin. So, actual to ha. Kung ang takbo ng barko ko is the same as 11 knots pa rin. So, may konting error na lang yan. Kasi kung magbabago speed, syempre magbabago position. Pero ito kasi program na to na ilalagay. Kaya gustong gusto ko to na ilalagay ko mismong posisyon ng barko. So, ito guys ngayon. Ito yung para sa 5th.
dadating tayo, tutungo naman tayo sa ano, sa 6. Itatype ko ulit dito yung 6, may position ako, yun is minus, dahil sa south nga, minus, so 27.106. Yung 0.106 na yan is 6 degrees and 6.33 south yan, pero converted na yan. So, ang longitude niya is nasa east na siya, kaya wala na siyang sign. Kanina 'di ba may sign kasi southwest, yung west may sign. So, itong nasa east kaya wala na sign. So, ilalagay ko 21.03.50. Meron na rin kaagad dito. Double check ko, i-click ko dito. Ayan. Ba, okay pa, hindi pa kasi okay yan guys, no? Kasi hindi ko pa na-click yung para bukas. Patatakbuhin ko to guys. So, ito, nakikita mo to. Itong patatakbuhin ko, ito may green na to guys ha. Tingnan nyo yung cursor ko halos. Yung may green na ano. Yan. Patatakbuhin ko ng 6 ng alas 8 ng umaga. Ito siya ng alas 8. Yan na. Medyo dumikit ng konti. Ayan na. Ayan na ang low pressure. Lumalakas na rin siya. Ito kami. Ito naman ang low pressure. Kita nyo guys, no? Yan is para sa position namin sa Saturday. So, wala pa ng alas 8 ng umaga. No guys, no? Pero kung konti na lang ang takbo namin, tingnan mo naman ha, i-move ko lang ng oras ha. Every 2 hours, 3 hours. So, tingnan mo. Kung makikita mo move ng low pressure, no? Kita mo ha. Medyo didikit sa amin yan. No, biglang lumipat yung hangin guys, no? Naging ano kagad. Naging southwest, no? O sa southwest. Ayan guys, oh. Yan. So parang, uy, makakaiwas ba kami? Titingnan ko kasi parang sa gabi yan guys ha. Siyempre tumatakbo yan ng nakailang oras na yan, 10 hours. So tatakbo kami ng mga pagganito yan. So mahahagip kami yan, no? So sa Saturday, ina-expect ko na dadaan talaga. Ha? Masasapul kami ng konti. Pero anyway, ang course namin ay pag ganun kami, pababa. So medyo kostado, baka pa-east lang kami ng konti, no? So, eto ang para sa Saturday. Tingnan natin magiging position. Ibalik ko lang ng uli sa alas 8 ng umaga. Ito yung alas 8 umaga kanina, di ba? Sa Sunday ng umaga kaya, ano kaya ang position natin? So ito, ilalagay ko uli dito guys, no? So, ang position ng Sunday, 28 minus 28 dahil nasa south nga kaya minus tapos 28.268. Lumabas na 8346 dito kasi na-check ko na kanina. So i-click ko to. Ito ang posisyon namin sa Sunday. Yan. Pero ito yung kanina pa, 'di ba? Nung Saturday. So patatakbuhin ko lang ulit to ng Sunday ng alas 8. Mo guys, so di ba nilagpasan na ako kanina. So sana medyo bumilis ng konti sila, kami naman bumagal para hindi kami tatamaan pa rin kami guys, no? Tatamaan kami, kita nyo guys, no? Para makita mo yung movement ng LPA nga, atras ko lang ng konti. Tingnan mo yung atras, masasapulo. Pero wala naman kami ng ganyang posisyon. Kaya naman, di ba, parang tatamaan pa rin kami, no? Ito yung alas 8 ng umaga, nandito kami. Tingnan mo ang galaw na ngayon ng mula hapon na ng Saturday. Tingnan mo, alas 2. Ayan, alas 5. So sa gabi, in-expect namin tatamaan, no? Gumagalaw kami nun, di ba? Yan. So sa alas 8 dito kami. So ayun, medyo hindi naman kami ng gita pero at least nakita namin na natatamaan na kami. So ngayon i-acknowledge ko yung message na okay, nakita ko nga yung forecast nila is tama. So kaya magkakandak ako ngayon ng meeting sa mga senior officers para malaman nila ay magiging plano namin. So ito guys, no? Ganyan lang kami guys, no? Tapos pababa kami, pero sa mga sunod ng araw after ng Sunday pababa na kami niyan, hindi ko na may lalagay. Kita mo pa, alis na rin dito kami kasi dadaan sa, no? Yan, kung sa Monday hindi man kami aabot dito, so makakalagpas naman kami. Meron na mga low pressure na naman dito guys, no? Dalawa yan, kaya yan ang dapat bantayan ko kapag sa mga susunod na araw guys. Yan.
So sana pagdating ng pagpunta namin diyan medyo wala na siya. Nawala na lang bigla, no? So, yun nga guys. So, nakita nyo, no? Yung galaw ng barko. Kaya gustong-gusto ko tong program na to guys, eh. Na, tulad ng sinabi ko kanina, na ilalagay ko yung mismong posisyon ng barko sa program. At makikita ko, ine-expect ko sa ganitong posisyon. Ayan nga, na-encounter namin yung sabi nila na low pressure area. So, ayun guys. So, ngayon kasi medyo sophisticated na yung mga program ng mga barko, tsaka na rin ng mga kumpanya. So at least na-advise naman kami kaagad, no? 3 days, actually 3 days pa, na-advise na agad ako. Dinoble check ko nga lang kung totoo. So na-confirm ko naman. So okay naman. So yun nga guys, no? So at least no, may idea kayo. So bilang kapitan, ang gagawin ko, siyempre, na-confirm ko na. I-acknowledge ko yung mensahe. Ngayon, sasabihin ko na magko-comply ako as per their inform na as per SMS. May format kasi pag adverse condition. So kung sino pwedeng kailangan tawagan at kung anong mga preparasyon, ay susundin ko yung checklist na yun guys. So yun lang guys na. So bago ko tapusin ang lahat, i-shoutout ko muna barko ng kapatid ko, Chief Cook Raymond Tebes sa merchant tanker na Global Sea Line. Hello, shoutout sa inyo guys. Sabi ng kapatid ko dahil unlimited yung internet nila, hindi lang pala siya, pati mga crew doon. Ang galing sa barko nila, no? Doon sa Global Sea Line, unlimited yung internet. So nakakapanood sila ng YouTube sa barko nila. At sabi nila halos lahat daw ng mga videos ko napanood na nila. So thank you sa inyo, thank you sa mga crew ng Global Sea Line. So isa-isahin ko kayo dahil gusto ko naman ipakita sa inyo na na-appreciate ko yung pag-subscribe nyo sa aking channel. So kanila Boson Juby Gundaya. So shoutout sa iyo dyan, boss. Kay Machinist Gilbert Kaka, kay Raja Mazana AB, si Yulson de la Cruz. Shoutout sa inyo, no? Franz Bailon Fernandez, kay Julius Karandang, Julius Kenneth Karandang. Shoutout sa iyo guys, no? Kay OS di ko makibabasa, Tokere Fernandez, Virgin. Shoutout sa iyo, Virgin, no? Virgin ba to? Virgin Tokere. At kay Sergio Jesus Cadaraw. Shoutout sa iyo guys, no? Kay Julius Carandang, si Virgin Tokere, si Sergio Jesus Cadaraw, si Sandy Gersanib, Gilbert Aquila. Shoutout sa inyo guys, no? Tsaka kay Eduardo Lampaya ng Oiled Lampaya, syempre yung kapatid ko, yung chief cook doon, si Raymond Tevez. So shoutout sa iyo. May second cook sila, no, doon sa tanker, galing, no? Pinakita ng kapatid ko ang ganda ng barko nyo guys, no? Ganun pala sa tanker, kompleto kayo. May basketballan na, ang laki ng TV, ang ganda ng lahat mga sophisticated mga gamit. Grabe, no? Galing, no? So tuloy ko, shoutout ko rin si Macris Brian Paharo, si Alan Robert Kadang, at si Stewart James Denmark Avila. So guys, no, so shout out sa inyo sa mga MT Global Sea Line, no. Shout out sa inyo, thank you sa inyong panonood, no. Sana tuloy-tuloy yung support niyo sa akin. Kung may gusto kayong topic guys, no, sabihin niyo lang sa akin. Since na siguro ewan ko kung galing na puro tanker kayo, experience niyo. Kung gusto niyo malaman yung buhay-buhay dito sa General Cargo is sige, tuloy-tuloy niyo lang ako supportan guys. At kung may gusto kayong i-topic, sabihin nyo lang sa kapatid ko at itatry ko kayong pagbigyan, no? So, hello. Hello, Miss Jolly and Claire. Hello, shoutout sa iyo ulit, no? Sa mabait kong pamangkin. See you next time, guys. Bye.